Good day mga katito bar, welcome back po sa ating YouTube channel. At medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload ng mga video dahil na-busy si Tito Bar. So ang titingnan natin ngayon kung sa tagal ba ng hindi pagbiyahe natin sa Lalamove, tingnan natin kung active pa ba yung ating account. So papakita ko po sa inyo kung halimbawa na natagalan tayo na hindi mo biyahe, kung magagamit pa rin natin itong account natin sa Lalamove. Let's go. So ito po, binuksan ko yung aking Lalamove apps at may naka-indicate dito. Mag-submit daw tayo ng requirements to keep taking orders. O yun, at medyo matagal-tagal yung ating hindi nga pagbiyahe dito. So mag-online tayo, tingnan natin. So ito po, papakita ko sa inyo ilang buwan tayong hindi nagbiyahe sa Lalamove. So November 5 na po ngayon, 2025, at ito wala pa tayong active biyahe. So October wala tayong naging biyahe, September, August, July, June, May, April. Nung simula po ng March, wala na tayong naging biyahe sa Lalamove. At last na biyahe natin ay February. Naka 7 biyahe tayo noon. Isang araw yata to. So kumita tayo ng 2.9. So titingnan natin kung okay pa ba ang biyahe ngayon sa Lalamove. Ngayong magdi-December na, so nagbabalak tayong bumiyahe ulit sa Lalamove. At katunayan na ito po, ulitin ko, ilang buwan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pang-siyam na buwan po tayong hindi nakabiyahe sa Lalamove. At titingnan po natin ang biyahe ngayon sa Lalamove. Ayan, active po yung ating account, active pa. So may laman pa tayong 500. So yan po, at yun po yung deposit natin sa Lalamove, 3,000. Ang kagandaan dito sa Lalamove, kahit pala natagalan na hindi ka na biyahe, active na active pa rin yung ating account. So tingnan natin kung tayo makakabiyahe ngayon. Plaridel 300 kg long distance, so 975, malapit to sa atin, 2 kilometers yung layo. At hindi ko ito kukunin kasi ano yan, so may mga plus na 50 Himos, puro 300. At nababalitaan ko, puro pooling daw ang karamihang booking ngayon sa Lalamove. So sinilent ko yung ating apps para hindi masyadong maingay. So ang oras po ngayon ay 11:50 na ng umaga. At natagalan tayo dahil nilinis natin tong Cimarron. At simula nung hindi po tayo nabiyahe, hindi ko rin to napapandar. Kaya titingnan natin kung isang click pa rin. At hindi pa rin tayo nagagas. Kaya ayun, ma-i-empty na yung ating gas. So yun, muntik pang malubat yung battery kasi nga nakakonik lang to eh. So yan po, at umandar na si Cimarron. So abang tayo ng booking kung okay pa ba talaga ang biyahe dito sa Lalamove. Magdi-December na, kaya ipapakita natin ngayon kung maganda pa ba ang kitaan dito. Marami kasing kumukuha ng mga bagong unit ngayon at pinapasok sa Lalamove. So tingnan natin, bago kayo pumasok sa Lalamove, dapat alam po natin at papakita ko sa inyo yung mga booking sa Lalamove para magkaroon kayo ng idea kung maganda ba ang biyahe sa Lalamove. Alright, ito po yung mga booking ngayon sa Lalamove. 274 Pambira, 1000 kg L3 cargo van, Bogong Norte to Makati. Medyo malapit lang to, pero ang baba ng booking pa rin pala sa Lalamove. At hindi ko po maintindihan, i-connect natin sa wifi. kasi nandito pa tayo sa bahay.
So hindi ko maintindihan ngayon yung booking sa Lalamove. Ang dami na nang nakalagay na 300 kg, sub-compact, SUV, crossover. Hindi ko po masyadong alam na to At ito yung nakikita natin, crossover 382. Puro 300 kg yung pumapasok sa 1000 kg. Itong unit natin is good for 1000 kg kasi nga van to. So pagka mga gantong deliver, sino man kukuha nito? 274 at wallet pa, direct sa wallet. So titingnan natin yung pag-accept natin sa Lalamove ngayon kung LTA ba yung ating yung leave disorder, kasi nga ang tagal nating walang biyahe sa Lalamove. So ito po, may tumatawag sa atin. Sagutin muna natin. At yan mga ka-Tito Bar, may una na tayong booking. Kinuha ko na dahil ito yung madalas nating kinukunan ng booking dati. So ang halaga ng booking na to 399. So tiningnan ko lang kung makaka-accept agad ako. At may nakuha naman tayo. So ang gagawin natin dito, kasi nga yun lang yung ating biyahe, 399, kukuha pa tayo ng another booking dito para naman at least mga madubli man lang yung ating delivery for today. At kunin na natin yung ating first booking. Okay, let's go. At dito na tayo mga Tito Bar sa unang pick up natin. Dito, madalas tayo nakaka-pick up dati dito. Mga floated panel. Ito may mga sample siguro to. At maghihintay tayo ng possible na kasabay nito. Okay. Ito may nakasabay tayo mga ka-Tito Bar. Mga to? Paleta. So dadalhin ko naman to sa San Mateo. So yung una sa bababa natin sa Marikina, San Mateo. Maliliit yung booking ngayon, puro pooling. Kaya tsatsagain mo yung booking dito sa Lalamove para kumita tayo. So ito ay try ko lang muna. Hindi ko ito isasagad yung biyahe. Kumbaga tinignan ko lang kung pwede pang magbiyahe ang Lalamove driver kapag matagal-tagal na tayong na-stock. Alright. Hataw naman yung sinakay sa akin, puro paleta at marami pala. Buti na lang yung una nating booking, ito mahaba lang. Hirap talaga ng Lalamove. At yan, nasabayan na natin ulit ng another booking. Itong una nating booking na PVC panel at mga naman paleta. Magaan lang siya pero ang dami pala. Hindi kasi nakalagay dun sa booking kung ilan yung pipikapin. Kung maliit-liit yung sasakyan natin, hindi kakasya. At buti na lang kabisado natin tong kargada ni Cimarron. Kaya ito po ang nangyari, sa ibabaw natin tong PVC panel. At una nating i-deliver yan sa Marikina. So nagkakahalaga ng 1,059 yung ating first and second booking for today. At di-deliver na natin. Let's go. So kung hindi natin sasabayan yung booking na ganito sa Lalamove, kasi karamihan nga po ngayon ay pooling yung mga booking ng customer ng Lalamove. At kung nag-iisa nga lang yung kukunin natin, ay talagang lugi ka naman sa biyahe. So imagine yung Marikina 400 lang lumalabas, eh babawasan pa yun ni Lalamove. At yan, itong 1,000, so mababawas si Lalamove dito, nasa 200. So 800 na lang yung matitira sa atin. Plus magdi-diesel tayo. Siyempre may mga ibang pinupuntahan. May dapat may sa maintenance tayo.
Ganun pa rin yung style ng ating pag-pick up ng booking sa Lalamove, para tayo naman ay kumita kahit sa ganitong napakababa pa rin ng mga booking. So siguro by December ay doon pa lang magtataas yung demand ng mga booking kay Lalamove. So dideliver na natin to sa Marikina at sa San Mateo. So banda lang, unahan lang to ng yung kinuha kong San Mateo ay unahan lang ng Marikina, para isang way lang yung ating pagdadalhan. At nandito pa rin tayo sa may SM Santa Mesa. Magkatabi lang itong nakuha natin. So yung una kong nakuha pooling, kaya kahit matagalan yung ganitong booking ay okay lang kasi pooling naman yung kanyang booking. So hindi ko ito, siguro kukuha lang ako ng booking pabalik ng Manila, at hindi ko masyadong anuhin to, parang sisimaro na may problema sa temperature ito, yung tumataas. So may pagka ganito pala yung ganito po pala yung hindi pa rin tayo nagdi-diesel, mas mataas pa yung temperature sa gas natin. So ganito pala ang problema ng sasakyan kapag hindi natin nagagamit, so na-stop. So siguro yung nito, yung radiator, nagbara-bara na yung mga kalawang. So okay, at papalitan natin yan o kaya ipapalinis natin. Bakit inilabas mo na naman yan? Naku po, ay kalilinis-linis ko yan eh. Ilabas mo na naman ang aking Porsche. Ibalik mo na yan mamaya ha. Sige, ikot ka lang dyan sa Cubao at ibalik mo na yan. Ayan po, naibaba ko na yung first booking natin. Ayan yung floated panel. So idalhin na natin tong pangalawang booking sa San Mateo. Let's go. At on the way na po tayo sa second drop off. Pasimula dito sa ating pinagbabaan ay 8.7 kilometers, 23 minutes estimated time of arrival. So nandito na tayo sa bayan ng Marikina, sa bayan ng matitibay na sapatos. Alright. At medyo malapit na tayo sa ating pagdideliveran itong pangalawang booking. So ang ginagawa ko pagka ganitong malapit na, naka-open na ako doon sa Lalamove apps, para pag may pumasok na booking papunta ng Manila, ipikapin ko agad yun kahit hindi ko pa naibaba yung booking na to. So abang-abang tayo ng booking para isang biyahe na lang siguro, kasi napansin ko dito kay Cimarron, napansin ko po dito kay Cimarron, simula nung hindi ko na siya ginagamit ay syempre na-stuck yung makina nito, tapos yung radiator yun ang napansin ko, umiinit, tumataas yung temperature nya. So yun po, pag makikita nyo po, mas mataas pa yung temperature kaysa gasolina, kasi hindi pa ako nagkakarga din ng gasolina nito. So yun yung iniingatan natin, syempre pagka tumaas yung nito, temperature, ma-overheat naman tayo, so another gastos naman to. Ang problema lang nito, mas maganda siguro palitan ko na yung radiator, kasi napakatanda na rin. Matanda na rin yung radiator nito. Isa ipalinis ko at ipatanso, ay mas maganda yung mas maganda yung panibago. Mas maganda bagong na lang, bagong radiator. So magaan yung karga natin, kaya hindi ko pinipersa, hindi masyadong kumakapit yung gulong. So taas ng nito naka-permera tayo. At yan, siguro ayan, medyo malapit na. At abangan natin kung may mapipick up tayo dito sa San Mateo. Alright.
At ito po, naibaba ko na yung mga paleta dito sa San Mateo. Ang problema, sobrang taas ng ahonin dito. Pero dito pa ako nang galing. At si Cimarron ay siyempre kalalabas. Tumaas yung temperature. Problema. Yun oh. Na ano, nakakapaw. Pero binuksan ko lang muna yung radiator niya. Hindi nawa ay ako'y makauwi ng Manila. So pauwi na po muna tayo ng bahay nito at hindi na ako kukuha ng booking dahil may nararamdaman pa rin si Cimarron hanggang ngayon. Medyo tumataas yung temperature niya at baka pagka pinilit ko ay mas malaki yung ating magagastos. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at panonood ng aking YouTube channel. So ingat po tayong lahat. God bless everyone. Bye-bye.